Ang iminumungkahi ngayon sa House of Representatives ang isang panukalang batas para pigilan ang patuloy na paglaganap ng fake news sa ating bansa. Ang kabuang detalye sa report ni Kent Bicol. Kent. Maaari nang makulong o magmulta ang sinumang gumagawa at nagpapakalat ng fake news. Yan ang probisyong nakapaloob sa House Bill No. 3799 o ang Anti-Fake News and Disinformation Act na inihain ng magkapatid na si Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez at Abamin Party List Representative Maximo Rodriguez Jr. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga lalabag ay maaaring patawan ng 6 to 12 years na pagkakakulong o kaya ay 500,000 to 2 million pesos na multa. Kabilang na dito ang mga opisyal ng pamahalaan, mamamahayag at mga influencers na may 50,000 o higit pang followers. Saklaw din ng House Bill ang mga individual na kusa at malisyosong nagpapalaganap ng maling impormasyon sa pamamagitan ng print, broadcast, digital at social media at iba pang pamamaraan. Paliwanag ng dalawang kongresista ang kasalukuyang pagdami ng mga peking balita lalo na sa mga digital platforms gamit ang artificial intelligence o AI ay seryosong banta umano sa public trust, democratic institutions at national stability ng Pilipinas. Hindi rin anila absolute ang freedom of speech lalo na kung ito ay nakakaapekto sa kaligtasan ng publiko o pambansang seguridad. Samantala, nilalayong bumuo ng Joint Congressional Committee upang bantayan ang implementasyon at masuri ang pagpapatupad ng batas para maiwasan ang pang-aabuso. Kent Bicol, Newslight.